Itinapon nila ako na parang basahan. Habang naghihingalo ang nanay ko sa ospital, nagpapakasarap si Ricardo at ang kabit niya sa kama naming mag-asawa. Wala kang kwenta. Palamunin! Sigaw ng biyanan kong ninakaw ang pera ng nanay ko. Pero tapos na ang pagiging martir. Babangon ako mula sa abo at babawiin ko ang bawat sentimong inagaw ninyo. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang asawang wala nang isusuko? Amoy pawis ang kwarto, Isabel. Wala man lang nakahandang mainit na tubig para sa paligo ko. Ano ba ang ginagawa mo buong gabi? At parang pabigat ka na lang sa bahay na ito. Mula sa malamig at madilim na sulok ng silid, dahan-dahang inangat ni Isabel ang kanyang namumulang mga mata mula sa makapal na tumpok ng mga papeles. Habang ang kanyang asawang si Ricardo ay amoy alak at bakas sa mukhaang pagod mula sa kung anumang kalayawan nito kagabi, si Isabel ay halos hindi na makahinga sa pag-aayos ng mga palyadong ulat sa pananalapi ng kumpanya. Ang mga numerong pilit itinatago ni Ricardo sa lupon ng mga direktor ay pinagpuyatan niyang balansihin upang hindi tuluyang bumagsak ang negosyo ng pamilya. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang isinalubong sa kanya ay panghahamak. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang iniligpit ang mga dokumento, isinara ang laptop, at tumayo upang pulutin ang nakakalat na Amerikana ni Ricardo sa sahig. Pinagpagan niya ang mantsa sa balikat ng damit, isang kilos ng kalinga na tila naging automatiko na sa loob ng 10 taong pagsasama nila. Ngunit sa loob-loob niya, tila may isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang bawat pang-iinsulto ay unti-unting pumupunit sa kanyang pagkatao, isang kirot na namamalagi sa dibdib na hindi madadaan sa pagluha. Bakit ganito ang kinahinatnan ng lahat? Hanggang kailan niya babayaran ang utang na loob na hindi naman niya inutang? Nang makalabas si Ricardo mula sa banyo, nagmamadali itong nagbihis at hindi man lang tinapunan ng tingin si Isabel. Naglakad ito palabas ng silid, iniiwan ang malamig na hangin ng madaling araw na tila yumayakap sa nag-iisang figura ng asawang unti-unting inuubos ng sariling sakripisyo. Pagbaba ni Isabel sa malawak na hapagkainan ng mansyon, bumungad sa kanya ang senaryong araw-araw na sumusubok sa kanyang pasensya. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa malalaking bintana, ngunit ang loob ng bahay ay nananatiling matigas at walang buhay. Sa dulo ng mahabang mesa ay nakaupo ang kanyang biyenan, si Doña Carmen. Hawak ng matanda ang isang mamahaling rosaryo na gawa sa perlas. Ang mga labi nito ay mabilis na bumubulong ng mga panalangin, ngunit nang maramdaman ang paglapit ni Isabel, biglang tumigil ang ritual ng kabanalan. Ibinaba ng matanda ang rosaryo sa tabi ng tasang porselana at tinitigan si Isabel mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sumusukat sa halaga ng isang hamak na alipin. Tanghali na, Isabel. Akala ko ba ay natuto ka na sa mga itinuro ko sa'yo? Kung hindi mo kayang magbigay ng anak sa pamilyang ito, aba, galingan mo naman sana sa pagiging asawa. My God, tignan mo nga iyang hitsura mo. Mukha kang labandera. Napakagatlabi si Isabel. Ang pait ng kape na kanyang tinitimpla ay walang binatbat sa pait ng mga salitang bumabaon sa kanyang isipan. Sorry po, Mama. Inabot po kasi ako ng madaling araw sa pag-aayos ng mga accounts ng Luzon Finance. May mga hindi po kasi nagtugma sa report ni Ricardo kaya kinailangan kong... Hindi na natapos ni Isabel ang kanyang paliwanag dahil mabilis na sumingit ang matanda. Huwag mong sisihin ang anak ko sa kapabayaan mo. Si Ricardo ang naghahanap buhay, ikaw ang nakapirmi rito. You should be thankful, Isabel. Kung hindi dahil sa awa namin sa'yo, baka namatay na sa gutom yang nanay mong may sakit. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat ng meron ka ngayon. Kaya huwag kang mag-inarte. Bumigat ang paghinga ni Isabel. Gusto niyang isumbat na ang mismong perang nagligtas sa kumpanya nila 10 taon na ang nakalilipas ay nanggaling sa maliit na naipon ng kanyang ina. Gusto niyang isigaw na siya ang nagtatrabaho sa likod ng mga pekeng tagumpay ni Ricardo. Ngunit ang salitang utang na loob
ay isang malakas na kadena na pumipigil sa kanyang dila. Ibinuhos na lamang niya ang atensyon sa paglalagay ng mainit na kape sa tasa ng biyanan. Pilit na kinakalma ang nanginginig na mga kamay. Sa kalagitnaan ng mabigat na tensyon, pumasok sa hapagkainan si Stella. Siya ang malayong pamangkin ni Ricardo na kinupkop nila ilang buwan na ang nakararaan dahil daw sa kahirapan. Maamo ang mukha ng dalaga, palaging nakangiti, at ang kanyang presensya ay laging nagdadala ng amoy ng matapang na pabango na tila pilit itinatago ang isang lihim na intensyon. "Good morning po, Tita Carmen. Good morning, Ate Isabel. Ako na po dyan." Malamig na wika ni Stella, habang pilit na inaabot ang pitsel ng tubig mula kay Isabel. "Naku, Stella, hayaan mo na yang si Isabel. Iyan na nga lang ang silbi niya rito sa bahay. Aagawin mo pa. Halika rito at sabayan mo akong mag-almusal. You look glowing today, Hija." Ang boses ni Doña Carmen ay nagbago mula sa pagiging halimaw tungo sa isang mapag-arugang ina, isang pagbabagong lalong nagpapakita ng kanyang pagiging ipokrita. Umatras si Isabel, piniling magtungo sa silid-plansahan upang ipagpatuloy ang pag-aayos sa mga damit ni Ricardo na dadalhin ito sa opisina. Habang maingat niyang pinaplansa ang kulyar ng kamiseta ng asawa, pumasok si Stella na may hawak na baso ng juice. "Ate Isabel, magpahinga ka na po. Ako na ang magdadala ng coat ni Kuya Ricardo sa sasakyan niya." Nakangiting alok ng dalaga. Dahil sa matinding pagod at pamamanhid ng isip, tumango na lamang si Isabel. Tinalikuran niya si Stella sandali upang patayin ang plansa. Sa maikling saglit na yon na nakatalikod si Isabel, mabilis na dinukot ni Stella ang isang maliit na bote ng pabango mula sa kanyang bulsa at palihim itong inispray sa manggas ng Amerikana ni Ricardo. Nang humarap muli si Isabel, ang maamong mukha lamang ng dalaga ang kanyang nakita na nagmamadaling lumabas bitbit ang damit. May naiwang kakaibang amoy sa hangin. Matapang, matamis, nakakahilo. Kumunot ang noo ni Isabel. Parang may mali. Parang may isang piraso ng puzzle na hindi lapat sa lugar. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang mag-ilaw at mag-vibrate ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Ang pangalan ng ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina ang lumitaw sa screen. Mabilis na pinunasan ni Isabel ang kanyang mga kamay bago sinagot ang tawag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling pandinig. "Hello, Doc, kamusta po ang nanay ko?" Nanginginig ang boses na tanong ni Isabel. "Mrs. Isabel, kailangan na po nating ituloy ang bypass surgery ng inyong ina mamayang hapon. Bumabagsak po ang kanyang vital signs, pero bago po kami makapag-proceed, kailangan po nating mabayaran ang surgical deposit sa accounting. Malaking halaga po ang kailangan bago mag-alas 12. Nakahinga ng malalim si Isabel. Kahit paano, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng unos na buhay niya sa mansyong ito. Ang joint savings account nila ni Ricardo. Ito ang perang inilaan niya. Perang pinaghirapan niya mula sa mga raket at ipon ng kanyang ina bago pa man ito tuluyang naratay sa banig ng karamdaman. Pinangako ni Ricardo na hindi nila gagalawin iyon at gagamitin lamang para sa operasyon ng matanda. "Huwag po kayong mag-alala, Doc. Ililipat ko po agad ang pondo ngayon din. Pakiusap, ihanda niyo na po ang operating room. Ililigtas natin ang nanay ko." Pagkababa ng tawag, pakiramdam ni Isabel ay may bagong lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi bali na ang pagmamaltrato ni Doña Carmen, hindi bali na ang malamig na pakikitungo ni Ricardo. Ang mahalaga ay ang buhay ng nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya sa mundong ito. Umupo siya sa silya, binuksan ang mobile banking app sa kanyang telepono. Pamilyar ang mga numero ng account, kabisado niya ang password. Habang naglo-load ang pahina, pumikit siya at nanalangin. Umaasang ito na ang simula ng paggaling ng kanyang ina. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang hangin sa paligid. Ang mga pader ng silid
ay tila mabilis na kumipot at dumagan sa kanyang dibdib. Pilit niyang ipinikit at iminulat muli ang kanyang mga mata. Umaasang nagkamali lamang siya ng basa dahil sa pagod. Ngunit nanatili ang mga salitang nagliliyab sa kulay pulang font sa gitna ng screen. Imbes na makita ang milyon-milyong pisong naipon niya para sa operasyon, isang mensahe ang matalim na sumaksak sa kanyang kamalayan. Walang sapat na balanse. Current balance, 0.00 piso. Nabitawan ni Isabel ang telepono. Ang malamig na sahig ang sumalo rito. Namanhid ang kanyang mga kamay at isang nakabibinging pananahimik ang bumalot sa kanyang utak habang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang pulang mensahe na tila nagbabadya ng kamatayan. Walang pakialam si Isabel sa malakas na buhos ng ulan na humahampas sa kanyang mukha. Ang bawat patak ay parang yelong tumutusok sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Tumakbo siya pabalik sa mansyon, bit-bit ang teleponong naglalaman ng katotohanang ayaw tanggapin ng kanyang utak. Zero balance. Paanong nangyari iyon? Si Ricardo lang ang may access sa account na yon dahil nakapangalan ito sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. Kailangan niyang makausap ang asawa. Baka may pagkakamali lang sa sistema ng bangko. Baka inilipat lang ni Ricardo ang pondo para mas makasiguro. Pilit niyang pinapakalma ang sarili sa pamamagitan ng mga kasinungalingang imbento ng kanyang sariling pangamba. Nang makapasok siya sa mansyon, basa at nanginginig, dumiretso siya sa itaas. Ang pasilyo patungo sa kanilang master bedroom ay tila humaba ng milya-milya. Bahagyang nakabukas ang magarang pinto ng kanilang silid. May mga boses siyang naririnig, mga halinghing at matatamis na bulungan na sumasabay sa lamig ng panahon. Pamilyar ang boses ng lalaki, pamilyar ang halakhak ng babae. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto gamit ang kanyang nanginginig na palad. Bumagsak ang mundo ni Isabel. Sa ibabaw ng kamang araw-araw niyang inaayos at nililinis, naroon ang kanyang asawa. Nakayakap si Ricardo sa isang babae. Tila nakalimutan ang lahat ng problema sa labas ng mundong iyon. At nang lumingon ang babae, dahil sa pagbukas ng pinto, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabel. Si Stella. Ang maamong pamangkin na kinupkop nila na nag-alok pa sa kanya ng tulong kaninang umaga. Ang mas malala, suot ni Stella ang manipis na nightgown na iniregalo mismo ni Ricardo kay Isabel noong kanilang unang anibersaryo. Nakasubsob ang mukha ni Ricardo sa leeg ni Stella. Hindi man lang napapansin ang pagdating ng kanyang asawang basang-basa sa ulan at nagmamakaawa ang kaluluwa. Tila pinilas ng buhay ang kaluluwa ni Isabel. Hindi siya makasigaw. Ang boses niya ay natrap sa kanyang lalamunan na tila may nakabarang matigas na bato. Ricardo? Isang mahina at basag na tawag ang nakawala sa mga labi ni Isabel. Nagulat si Ricardo. Mabilis itong bumangon at nag-iwas ng tingin. Tila isang batang nahuli sa ginagawang kasalanan. Mabilis na inaayos ang kanyang gusot na damit. Si Stella naman ay hindi man lang kinakitaan ng hiya o takot. Sa halip, lalo itong sumiksik sa dibdib ni Ricardo, ikinukubli ang isang matagumpay na ngiti sa likod ng mapang-akit at inosenteng mga mata. Bago pa man makapagsalita si Isabel upang magtanong tungkol sa nawawalang pera para sa buhay ng kanyang ina, isang pamilyar at malupit na boses ang pumunit sa tensyon sa silid. Anong ginagawa mo rito, basang sisiw? Bakit ka nanggugulo sa kwarto ng anak ko? Lumitaw si Doña Carmen mula sa pasilyo. Walang gulat sa mukha ng matanda. Sa pagtayo nito ng tuwid at pag-ismid ng mga labi, naging malinaw kay Isabel ang isang kahindik-hindik na katotohanan. Alam ng biyenan niya ang lahat ng nangyayari. Pinunsilan at kinunsinti nito ang pagtataksil sa loob mismo ng sarili nilang pamamahay. Mama! Si Ricardo, ang pera sa bangko, kailangan ko para sa operasyon ng nanay ko. Pagmamakaawa ni Isabel, pilit na isinasantabi ang panloloko, makita lamang ang solusyon
para sa naghihingalo niyang ina. Hindi siya pinatapos ni Doña Carmen. Sumenyas ang matanda at mula sa labas ng kwarto, itinulak nito ang isang malaking maleta pababa sa hagdanan. Ang mga lumang damit ni Isabel ay nagkalat sa sahig tulad ng kanyang nadurog na dignidad. Huwag mo nang hanapin ang pera dahil kinuha ko na at wala kang karapatang mag-inarte dahil unang-una, pera ng anak ko yon. Siya ang nagtatrabaho, palamunin ka lang. Bulyaw ng matanda na tila inangkin ang lahat ng katwiran sa mundo. Pangalawa, lumayas ka na sa pamamahay ko. Buntis si Stella. Siya ang magbibigay ng tagapagmana sa pamilyang ito, hindi katulad mong baog at walang silbi. Balingan ni Isabel si Ricardo, ang asawang pinagsilbihan niya ng 10 taon. Ang lalaking iniligtas niya mula sa pagkalubog sa utang gamit ang pera ng sarili niyang ina. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito na sasabihin nitong kasinungalingan ang lahat at hindi nito hahayaang mamatay ang biyenan nito dahil sa kawalan ng pera. Ngunit malamig ang mga mata ni Ricardo. Dumukot ito ng isang manipis na brown envelope mula sa ibabaw ng mesa at walang awang inihagis ito sa paanan ni Isabel. Pirmahan mo na ang annulment papers, Isabel. Nakausap ko na ang abogado. Huwag mo nang gawing mahirap ang lahat. Nakakahiya na. Tanggapin mo na lang na wala ka ng lugar sa buhay ko at sa pamilyang ito. Nakakahiya. Iyon ang tingin ni Ricardo sa 10 taong sakripisyo niya. Isang kahihiyan na kailangang itago at ibaon. Bago pa man makasagot o makalaban si Isabel, sumenya si Doña Carmen sa 2 gwardya ng mansyon na nakatayo sa ibaba ng hagdan. Walang awang hinawakan ng mga ito si Isabel sa magkabilang braso at kinaladkad pababa ng malawak na hagdanan, palabas ng bahay, patungo sa malupit na buhos ng ulan sa labas ng malaking bakuran. Wala siyang dalang kahit ano, kahit ang pag-asa ay ipinagkait sa kanya. Hindi siya nanlaban, namatay na ang lahat ng pakiramdam sa kanyang katawan. Nang isarado ng mga gwardya ang malaking gate na bakal na may matulis na dulo, napaluhod si Isabel sa maputik na kalsada. Ang tanging nagbibigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na katawan ay ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang nanginginig na mga daliri sa isang murang kwintas na bigay ng kanyang ina noong bata pa siya. Ito lamang ang hindi inangkin ni Doña Carmen dahil marahil ay wala itong halaga sa paningin ng mga taong nabubuhay sa kasakima. Sa gitna ng kanyang pagkakadapa sa putikan, habang hinuhugasan ng ulan ang kanyang mga luha, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang basang bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Sa nanginginig na mga kamay, inilapit niya ito sa kanyang tainga. Mrs. Isabel, ginagawa po namin ang lahat, pero nag-cardiac arrest ang inyong ina. Kailangan po namin ng consent ninyo at ng agarang pondo para sa tuloy-tuloy na resuscitation at gamot. Ang boses ng doktor ay unti-unting lumabo, nilamon ng paghampas ng kulog at kidlat sa kalangitan, na tila nakikipag-unahan sa nakabibinging wangwang ng ambulansya na umaalingaw-ngaw mula sa malayo. Nang makarating si Isabel sa ospital, ang mga bakas ng putik at ulan sa kanyang damit ay tila naging patunay ng kanyang pagkaaba. Walang pag-aalinlangang isinubsob niya ang kanyang mga tuhod sa malamig na linoleum ng pasilyo, nakaharap sa doktor na may hawak na medikal na chart ng kanyang ina. Nagmakaawa siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos maubos ang hininga sa bawat salitang binibitawan niya para makiusap na ituloy ang operasyon kahit wala pang pondo. Ipinangako niyang gagawin niya ang lahat. Magtatrabaho siya araw at gabi. Mabayaran lamang ang utang. Ngunit kahit bakas ang matinding awa sa mga mata ng doktor, mahigpit na umiling ito. Ang patakaran ng ospital ay hindi kayang baluktutin ng luha ng isang anak. Kailangan ng malaking deposito para sa mga kagamitan at gamot bago mabuksan ang operating room. Sa gitna ng desperasyon, inilabas ni Isabel ang kanyang basang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliring pinindot ang numero ng mansyon.
Nilunok niya ang anumang natitirang dangal sa kanyang pagkatao. Nang sagutin ng kanyang biyenan ang tawag, isang panaghoy ng pagmamakaawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Nagmakaawa siyang ibalik ang pera, kahit bilang utang na lamang, kahit habang buhay siyang maging alipin sa mansyon. Madugtungan lamang ang hininga ng naghihingalo niyang ina. Ngunit ang sagot ni Doña Carmen sa kabilang linya ay mas matalim pa sa patalim. Sa isang kalmado at malupit na tono, ipinagmalaki ng matanda na ang perang iyon ay ginamit na niya upang ibili ng isang magarang rest house si Stella. Para daw iyon sa maayos na pagbubuntis ng magdadala ng tagapagmana ng kanilang pamilya. Idiniin nitong pera ng anak niya yon, kaya may karapatan siyang lustayin ito para sa kanyang apo. Pagkatapos ng malupit na pahayag na yon, walang awang pinutol ng matanda ang tawag. Ang malamig na tunog ng naputol na linya ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Isabel, tila nagpapatibay sa sentensyang kamatayan para sa kanyang ina. Kumaripas ng takbo si Isabel patungo sa intensive care unit. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya ang mga nurse at doktor na nagkakagulo sa paligid ng kama ng kanyang ina. Subalit huli na ang lahat. Ang linya sa monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ay naging isang tuwid na guhit kasabay ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog ng makina na nagpapahiwatig ng tuluyang paglisan ng isang kaluluwa. Lumapit si Isabel sa gilid ng kama. Nahagip pa ng kanyang mga mata ang huling sandali bago pumanaw ang kanyang ina. Bago tuluyang nawalan ng lakas ang matanda, pilit nitong inangat ang nanginginig na daliri. Itinuturo ang isang lumang bag na nakapatong sa silya sa sulok ng silid. May kung anong gustong sabihin ang mga labi nitong namumutla, ngunit binawian na ito ng hininga bago pa man makabuo ng kahit isang salita. Hindi sumigaw si Isabel, hindi siya nagwala o humagulgol tulad ng karaniwang ginagawa ng mga namatayan. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay masyadong malalim, masyadong mabigat para maipahayag ng simpleng pag-iyak o pagluha. Isang nakakamatay na pananahimik ang bumalot sa kanyang buong pagkatao habang gumuho ang kaisa-isang haliging sinasandalan niya sa mundong ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa walang buhay na katawan ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nitong kasing lamig na ng yelo. Sa isang kilos na puno ng wagas na pagmamahal at pag-iingat, maingat niyang inayos ang mga manipis at nagulong buhok ng matanda. Yumuko siya at nag-iwan ng isang marahan at mahabang halik sa noo ng kanyang ina, na parang pinapatulog lamang niya ang isang napagod na bata pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalaro. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ni Isabel ay huminto sa pag-ikot. Ngunit habang tinititigan niya ang payapang muka ng nag-iisang taong nagmamahal sa kanya, ang matinding pighati at kawalan ng pag-asa sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Ang mga luhang nagbabanta sa nang bumagsak ay mabilis na natuyo. Ang kanyang mga matang kanina ay puno ng takot, pag-aalala at pagmamakaawa ay naging kasing lamig at kasing tigas ng yelo. Wala nang bakas ng martir na asawa. Wala nang natira sa sunod-sunurang manugang na laging nakayuko at humihingi ng tawad. Tumayo siya ng tuwid. Tinitigan niya ang kawalan ng madilim na silid sa ospital at sa isang boses na halos isang bulong ngunit nag-aalab sa nakakapasong determinasyon, nagbitiw siya ng isang sumpa. Sisingilin ko kayo hanggang sa huling patak ng inyong dugo. Ang bawat tupi ng puting papel na ginagawang bulaklak ni Isabel ay tila isang piraso ng kanyang nadurog na puso na pilit niyang pinagdudugtong muli. Sa loob ng maliit at hamak na punerarya, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng luma at kinakalawang na bentilador sa kisame na pilit na itinataboy ang init ng gabi. Walang malalaking korona ng bulaklak, walang mga mabulaklak na salita mula sa mga kilalang tao, at walang marangyang kabaong. Ang tanging naroon ay ang payapang mukha ng kanyang ina sa loob ng isang payak na kahon. Pinaliligiran ng ilang piraso ng puting kandila
na unti-unting nauubos ang ningas. Hindi umiyak si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang lalim ng kanyang tingin ay tila tumatagos sa kabilang mundo. Ang bawat patak ng tunaw na kandila na bumabagsak sa sahig ay tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ng pagiging mahina ay tapos na. Sa bawat sandaling nakatitig siya sa kanyang ina, ang huling sumpa na kanyang binitawan sa ospital ay lalong nag-uugat sa kanyang kaluluwa, nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malamig at kalkuladong determinasyon. Nagbago ang timpla ng hangin nang biglang bumukas ang pinto ng punerarya. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, kasabay ng pagkislap ng mga lente ng kamera mula sa ilang reporter na kasunod ni Ricardo at Stella. Pumasok ang kanyang asawa na may suot na itim na Amerikana. Ang muka ay sadyang ginawang malungkot para sa harap ng lente ng kamera. Habang si Stella ay nakakapit sa kanyang braso, may hawak na panyo at pilit na pinatutulo ang mga luhang walang katotohanan. Isabel, nakikiramay kami. Alam naming napakahirap nito para sa'yo, wika ni Ricardo sa isang boses na sadyang inilakas upang marinig ng mga taong nasa labas. Lumapit si Stella, akmang yayakapin si Isabel habang humihikbi. Ate Isabel, patawarin mo kami kung hindi kami agad nakapunta. Masyadong masama ang pakiramdam ko dahil sa pagbubuntis ko, pero pinilit ko pa ring sumama dahil mahal namin ang nanay mo. Tinitigan lamang sila ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang mababasang emosyon, isang kawalan na nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba kay Ricardo. Hindi siya gumalaw, hindi siya kumibo. Hinayaan lang niya silang magdrama sa harap ng kabaong ng kanyang ina na tila ba ang buong lamay ay isang entablado lamang para sa kanilang pagpapakitang tao. Naglabas si Ricardo ng isang makapal na brown envelope at inilapag ito sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kabaong. Heto, Isabel, pandagdag sa gastos sa libing at para na rin sa pagsisimula mo muli. Alam nating pareho na wala ka nang matutuluyan, kaya tanggapin mo na ito bilang tulong mula sa Luzon Finance. Ang mga reporter ay mabilis na kumuha ng litrato sa akto ng kabutihang loob na ito ni Ricardo. Isang perpektong anggulo para sa bukas na balita. Ang matulunging asawa sa gitna ng trahedya ng pamilya. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa envelope. Kinuha niya ito at tinitigan ang kapal ng pera sa loob. Sa halip na ihagis ito pabalik sa mukha ni Ricardo o punit-punitin ang mga papel, mahinahon itong isinilid ni Isabel sa kanyang bulsa. Salamat, tipid na wika ni Isabel. Idadagdag ko ito sa utang ninyo. Napakunot ang noo ni Ricardo. Anong sabi mo? Sabi ko, salamat sa paunang bayad. Malaking tulong ito para sa katarungang kukunin ko sa inyo. Sagot ni Isabel sa isang tono na kasing lamig ng bangkay na nasa harap nila. Bago pa man makasagot si Ricardo, mabilis na hinila ni Stella ang braso ng lalaki. Tila natatakot sa presensya ni Isabel. Umalis sila na may halong inis at pagtataka. Iniiwan ang punerarya kasunod ang kanilang mga tauhan at mga reporter. Nang muling bumalik ang katahimikan, isang matandang babae ang pumasok mula sa likurang pinto. Si Manang Rosa, ang matandang tagapagsilbi sa mansyon na naging pangalawang ina na rin ni Isabel. Mugto ang mga mata nito at nanginginig ang mga kamay habang papalapit. Isabel, anak. Bulong ni Rosa bago ito yumakap ng mahigpit. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang tiisin ang ginagawa nila sa'yo. Kanina, bago ako umalis ng mansyon, naririnig ko ang plano ni Doña Carmen at Ricardo. May ginawa silang masama sa pangalan mo. May inilabas si Manang Rosa mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na USB drive. Ito anak, nakuha ko ito sa study room ni Ricardo noong nakaraang linggo nang maglinis ako. Alam kong may kinalaman ito sa mga papeles na pinapirmahan niya sa iyo noong nakaraang taon. Gamitin mo ito para protektahan ang sarili mo. Matapos ang libing,
Nagtungo si Isabel sa isang maliit at madilim na boarding house na kanyang inuupahan pansamantala. Ang tanging gamit niya ay ang kanyang laptop na luma at ang USB na bigay ni Manang Rosa. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bubong na yero ay tila nagbibigay ng ritmo sa kanyang mabilis na pagtibok ng puso. Isinaksak niya ang USB sa laptop. Ang bawat segundo ng pagload ng mga files ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Nang bumukas ang folder, tumambad sa kanya ang isang dokumento na nagpabilis sa kanyang daloy ng dugo. Isang loan agreement. Binasa ni Isabel ang bawat detalye. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang halagang nakasaad, daan-daang milyong piso na hiniram ng Luzon Finance mula sa isang kaduda-dudang kumpanya sa ibang bansa. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang pirasong nasa dulo ng dokumento. Ang pirma ng nanghiram. Hindi ito pirma ni Ricardo, hindi rin ito pirma ni Doña Carmen. Ang nakasulat doon sa isang pamilyar na porma ng sulat kamay, ngunit halatang ginaya lamang ay ang pangalan ni Isabel. Ginamit ni Ricardo ang kanyang pangalan at wad na pirma upang kumuha ng dambuhalang utang na gagamitin sa kanilang mga ilegal na transaksyon, habang ang lahat ng pananagutan sa batas ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa isang iglap, naintindihan ni Isabel ang lahat. Hindi lamang siya pinalayas, itinakda rin siyang maging biktima na sasalo sa lahat ng dumi ng pamilyang iyon kapag bumagsak ang Luzon Finance. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Isabel ay nanginginig sa matinding galit. Ngunit sa halip na sumigaw, isang matalim at nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Ang apoy na pilit nilang inapula ay muling nagliyab. At sa pagkakataong ito, wala na silang magagawa para patayin ang nagbabagang mitiin ng isang asawang wala nang isusuko. Sinasabi ko na sa iyo, Isabel, kahit kailan ay hindi ka magiging sapat. Ang utak mo ay palamuti lang. Dahil sa huli, ang pera at kapangyarihan pa rin ang nagdidikta ng batas. Ang mga salitang yon ni Doña Carmen ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Isabel habang nakaupo siya sa isang maliit at madilim na sulok ng kanyang inuupahang silid. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong bubong ay sumasabay sa ritmo ng kanyang mabilis na paghinga. Dahan-dahang napupuno ang isang lumang timba sa sahig. Sa harap niya, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilyang tila hihingalo na rin, ay ang kanyang tanging sandata. Isang makapal na notebook at ang laptop na naglalaman ng mga lihim ng Luzon Finance. Dito, sa gitna ng karukaan, muling nabuhay ang talino ni Isabel na matagal niyang ibinaon para lamang maging isang masunuring asawa. Ang bawat numero, bawat sentimong pumasok at lumabas sa kumpanya sa loob ng 10 taon ay tila mga buhay na nilalang na sumasayaw sa kanyang paningin. Naaalala niya ang bawat transaksyong siya ang nag-ayos, bawat butas na siya ang nagtakip, at bawat kasinungaling ang ginawa niya para lamang mapanatiling malinis ang pangalan ni Ricardo. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang mga daliri, nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi na ipinagkait niya sa kanyang sarili. Ang pahinga para lamang sa isang pamilyang turing sa kanya ay basahan. Namanhid ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak niya. Ang huwad na pirma niya sa dambuhalang utang na yon ay hindi lamang isang banta. Ito ang mitya na gagamitin niya upang silaban ang buong imperyo ni na Ricardo. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila inilalabas ang lahat ng lason ng nakaraan. Sa bawat pagpindot niya sa keyboard, ang kanyang puso ay tila tumitigas, nagiging isang batong hiyas na handang bumasag sa anumang haharang sa kanyang landas. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, nagtungo si Isabel sa isang luma at tila kinalimutan ng opisina
sa dulo ng isang masikip na eskinita. Doon niya natagpuan si Attorney Mateo, isang lalaking ang muka ay tila isang mapa ng mga pait na karanasan. Si Mateo ay dating tinitingalang abogado ng Luzon Finance, ngunit sinira ni Doña Carmen ang kanyang karera nang tangkain nitong ilantad ang ilang ilegal na gawain ng matanda. Bakit ka narito, Isabel? Hindi mo ba alam na mapanganib ang lumapit sa akin? Bungad ni Mateo, habang ang usok mula sa kanyang sigarilyo ay dahan-dahang lumulutang sa hangin. Hindi natinag si Isabel. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng mesang puno ng alikabok. Alam ko kung anong ginawa nila sa iyo, attorney. At alam ko rin kung anong ginagawa nila ngayon. Heto ang unang patunay ng kanilang mga peking accounts. Tulungan mo akong bawiin ang nararapat at ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong pabagsakin ang kumpanyang sumira sa buhay mo. Nakita ni Isabel ang bahagyang paggalaw ng mga kamay ni Mateo habang binubuksan nito ang folder. Ang kislap ng pag-asa at galit sa mga mata ng matanda ay sapat na upang malaman ni Isabel na nakahanap na siya ng kakampi. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Luzon, tila walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, galit na sinisigawan ang isang bagong katulong dahil sa hindi tamang pagkakatimpla ng kanyang tsa. Walang kwenta. Bakit ba napakahirap maghanap ng matinong tao ngayon? Pati ang mga simpleng bagay, kailangang ituro ng paulit-ulit. Namimiss ng matanda ang serbisyo ni Isabel. Ang katumpakan nito sa bawat kilos. Ngunit ang kanyang pride ay mas mataas pa sa anumang pangangailangan. Sa kabilang bahagi ng silid, abala si Ricardo sa pakikipag-usap sa telepono, halatang problemado dahil sa lumalaking butas sa kanilang pondo na dati-rati ay mabilis na nagagawa ng paraan ni Isabel. Sa kanyang silid, kumuha si Isabel ng isang baso ng mainit na kape, isang murang brand na dati ay hindi niya tinitingnan sa grocery. Humigop siya ng kaunti at sa gitna ng pait nito, naramdaman niya ang isang tamis na hindi niya kailanman nalasahan sa loob ng 10 taon. Ito ang lasa ng kalayaan. Ito ang lasa ng sariling pawis na hindi na napupunta sa bulsa ng mga linta. Muli niyang binalingan ang kanyang laptop habang sinusuri ang mga petsa ng bayad sa utang na ipinatong sa kanyang pangalan. Isang mahalagang impormasyon ang tumambad sa kanya. Ang Luzon Finance ay mayroon na lamang 3 buwan bago ang deadline ng kanilang pinakamalaking utang. Kung hindi sila makakabayad, kukunin ng mga creditors ang kanilang mga ari-arian bilang collateral. Dahan-dahang isinara ni Isabel ang kanyang notebook. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Alam na niya kung saan magsisimula. Hindi lamang niya babawiin ang kanyang pangalan, sisiguraduhin niyang sa loob ng 3 buwan, ang bawat daryang ninakaw nila ay babalik sa kanya, kasama ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumayo si Isabel at lumapit sa bintana. Tinitigan ang malawak na lungsod. Ang gabi ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag, ngunit sa puso ni Isabel, ang araw ay kakasimula pa lamang sumikat. May isang katanungan ang pilit na bumubulong sa kanyang diwa, isang tanong na magiging gabay niya sa mga susunod na araw. Sa oras na mawala ang lahat sa kanila, sino ang tunay na mananatiling nakatayo? Ang kintab ng diamanteng kwintas na nakapatong sa telang pelus ay tila nangungutya sa namamagang mga mata ni Ricardo. Sa loob ng isang eksklusibong tindahan ng alahas sa Makati, pilit na pinapanatili ni Ricardo ang kanyang tuwid na tayo habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang sentido pababa sa kulyar ng kanyang mamahaling polo. Sa tabi niya, si Stella ay tila isang batang sabik na sabik. Ang mga daliri ay marahang hinahaplos ang bawat bato ng kwintas na tila ba yun na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Love, bagay na bagay ito sa akin, di ba? Sabi ng doktor, kailangan ay palaging masaya ang mommy para maging healthy si baby. Malambing na wika ni Stella
Ang boses ay sadyang ginawang parang bata habang nakasandal sa balikat ni Ricardo. Napalunok si Ricardo. Alam niyang ang tseke sa kanyang pitaka ay parang isang bombang anumang oras ay sasabog. Mula nang umalis si Isabel, ang mga accounts ng Luzon Finance ay naging isang malaking gulo. Walang nag-aayos ng mga butas, walang nagtatakip sa mga maling galaw. Ngunit ang takot na magmukhang mahirap sa harap ni Stella at ng mga tauhan sa tindahan ay mas matimbang kaysa sa luhika ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang panulat at mabilis na nilagdaan ang tseke. Isang kilos ng pagpapakitang tao na lalong nagpapabaon sa kanya sa kumunoy ng utang. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa karangyaan, sa hardin ng mansyon ng mga Luzon ay abala si Doña Carmen sa pagtanggap ng kanyang mga kaibigang mula sa mataas na lipunan. Ang amoy ng sariwang tsaa at mga mamahaling tinapay ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak, ngunit ang hangin ay puno ng laso ng mga salita ng matanda. Ay naku mare, huwag niyo nang tatanungin sa akin ang babaeng iyon. Wika ni Carmen habang marahang iniikot ang kutsara sa kanyang tasa. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamataas. Isipin niyo, pagkatapos namin siyang kupkupin at ituring na parang pamilya, ninakawan niya kami at sumama sa kung sinong lalaki. Ganyan talaga kapag galing sa hirap, hindi marunong magpahalaga sa utang na loob. Buti na lang at dumating si Stella, isang disenteng babae na tunay na nagmamahal sa anak ko. Ang bawat tawa at pakikisimpatya ng kanyang mga panauhin ay tila musika sa pandinig ni Carmen. Para sa kanya, ang katotohanan ay isang luwad na maaari niyang hulmahin ayon sa kanyang kagustuhan. Habang humihigop siya ng tsaa, ang kanyang puso ay tila isang tuyong lupa na walang puwang para sa pagsisisi. Tanging ang hangaring mapanatili, ang kanilang huwad na dangal, ang nananaig. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng maliit at tila hihingalo ng opisina ni Attorney Mateo, ibang uri ng hangin ang humihinga. Nakaupo si Isabel sa harap ng isang tumpok ng mga papeles. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa bawat letra ng kontratang kanilang binubuo. Hawak niya ang isang maliit na halaga ng pera. Ang huling pamanang iniwan ng kanyang ina mula sa insurance na matagal na nilang pinag-iipunan. Ito ay maliit kumpara sa kayamanan ng mga Luzon, ngunit para kay Isabel, ito ang mitya ng isang napakalaking sunog. Sigurado ka na ba rito, Isabel? Phoenix Holdings ang ipapangalan natin sa kumpanya? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pag-aalala at paghanga. Oo, attorney. Tulad ng isang ibon na bumangon mula sa sarili niyang abo, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ito ay magiging lason para sa kanila. Sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang bigat na tila isang hatol ng bitay. Ang pagbuo ng Phoenix Holdings ay hindi lamang isang hakbang para sa negosyo. Ito ang simula ng kanyang pagkubkob. Sa bawat lagda niya sa mga dokumento, nararamdaman ni Isabel ang unti-unting paghilom ng kanyang sugat. Hindi dahil sa nakakalimot na siya, kundi dahil alam niyang malapit na ang araw ng paniningil. Isang hapon, habang nag-aagahan, merienda, si Stella at Doña Carmen sa veranda, isang aksidente ang naganap. Dahil sa pagmamadaling abutin ng kanyang cellphone, nasagi ni Stella ang isang antigong tasang porselana. Ang paboritong tasa ni Carmen na minana pa nito sa kanyang lola. Ang tunog ng pagbasag ng porselana sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Sandaling namayani ang nakabibinging katahimikan. Namula ang mukha ni Carmen, ang kanyang mga kamay ay nanginig sa galit at akma na sana niyang sasabugan ng mura si Stella. Ngunit bago pa man makawala ang galit sa kanyang mga labi, marahang hinaplos ni Stella ang kanyang bahagyang matambok na tiyan at dumaing ng kaunti. Naku tita, sorry po talaga. Parang sumipa po kasi si baby kaya ako nabigla. Wika ni Stella. Ang mga mata ay mabilis na napuno ng pekeng luha. Nilunok ni Carmen ang kanyang galit.
Ang bawat salitang nais niyang isigaw ay tila naging mapait na apdo na bumara sa kanyang lalamunan. Sa pilitan siyang ngumiti, isang plastic na ekspresyong hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang, Hija. Tasa lang yan. Ang mahalaga ay ang kalusugan niyo ng apo ko. Ang pagpipigil na ito ni Carmen ay isang malaking sakripisyo para sa kanya, isang pagpapakita na kahit ang linta ay marunong ding sumunod sa kapritsyo ng kapwa niya linta kung may mas malaking nakataya. Sa labas ng malaking gate ng mansyon, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa lilim ng isang puno ng mangga. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bintana ng kwarto ni Stella. Marahan niyang ibinaba ang kanyang sombrero, tinitigan ang bawat sulok ng mansyon bago dahan-dahang lumakad palayo. Iniiwan ang isang aura ng panganib na tila isang aninong naghihintay ng tamang pagkakataon. Pagbalik ni Ricardo sa kanyang opisina sa Luzon Finance, bumungad sa kanya ang isang tambak ng mga bayarin at mga babala mula sa bangko. Ang kanyang ulo ay tila sasabog sa bawat numerong pula na nakikita niya. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng kaguluhang iyon, nakita niya ang isang puting sobre na may markang private and confidential. Siyang mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang liham mula sa isang kumpanyang hindi niya kailanman narinig. Ang Phoenix Holdings. Ang nilalaman ng liham ay tila isang sagot sa kanyang mga panalangin. Isang alok na pautang na may napakababang interes at mga kondisyong tila pabor na pabor sa Luzon Finance. Isang anghel mula sa langit. Bulong ni Ricardo sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa ng hindi nalalamang ang hawak niya ay hindi isang lubid ng kaligtasan, kundi isang bitag na gawa sa gintong sinulid. Ang kislap ng pluma sa ilalim ng ilaw ay tila isang pangako ng kaligtasan, ngunit sa likod nito ay ang anino ng isang sumpa na hindi ninyo matatakasan. Sa loob ng malawak na study room ng mansyon, ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang libro at ang tensyon sa pagitan ni Ricardo at Doña Carmen ay tila isang kwerdas ng gitara na anumang oras ay mapuputol. Nakapatong sa mesa ang kontrata mula sa Phoenix Holdings. Ang puting papel ay tila nagliliwanag sa gitna ng madilim na silid, isang paanyayang mahirap tanggihan para sa mga taong lunod na sa sariling kasakiman. Sigurado ka ba rito, Ricardo? Masyadong maganda ang mga kondisyon para maging totoo. Walang negosyante ang magbibigay ng ganitong kalaking pondo nang walang malalim na kapalit. Wika ni Doña Carmen habang ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paghaplos sa kanyang krus na laging nakasabit sa leeg. Ang kanyang kutob ay tila isang babala, ngunit ang kanyang pagkauhaw sa pera ay mas matindi kaysa sa kanyang pag-iingat. Mama, wala na tayong ibang pagpipilian. Ang mga creditors sa labas ay parang mga buwitreng naghihintay na lang na mamatay ang Luzon Finance. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkayamot at desperasyon. Ginamit ko na ang lahat ng koneksyon ko, pero tinalikuran na nila tayo simula nang pumutok ang balita tungkol sa audit. Ang Phoenix Holdings lang ang nag-iisang kamay na nakaabot sa atin. Isang lagda lang, Mama. Isang lagda lang. At maliligtas ang dangal ng ating pamilya. Dahan-dahang lumapit si Carmen sa mesa, tinitigan ang bawat letra sa kontrata. Hindi niya napansin ang isang maliit at tila hindi mahalagang talata sa dulo ng dokumento na nagsasaad na kapag nabigo silang magbayad sa itinakdang oras, ang 51% ng kontrol sa Luzon Finance ay automatikong malilipat sa nagpapautang. Ang katusuhan ni Isabel ay tila isang invisible na lason na dahan-dahang gumagapang sa kanilang mga ugat. Samantala, sa gitna ng ingay at gulo ng isang mataong palengke, nakatayo si Isabel sa lilim ng isang luma at kalawanging bubong. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit, malayo sa imahe ng marangyang asawa noon.
Sa harap niya ay si Manang Rosa na may bitbit na basket ng mga gulay upang hindi mahalata ang kanilang pagkikita. Nakapirma na si Ricardo, Isabel, bulong ni Rosa habang kunwari ay pumipili ng mga kamatis. Nakita ko siyang uminom ng mamahaling alak pagkatapos niyang makuha ang balita na pumasok na ang pondo. Tuwang-tuwa sila ng matanda. Akala nila ay nalusutan na nila ang lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang ingay ng mga tindero at ang mabahong amoy ng palengke ay tila hindi niya nararamdaman. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa imahe ng kanyang asawa at biyenan na nagpapakasasa sa perang magiging mitya ng kanilang paghantong sa bilangguan. Hayaan mo silang magdiwang, Manang. Mas mataas ang kanilang lipad, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang puwang para sa awa. Kumusta naman si Stella? Bumuntong hininga si Rosa. Ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalala. Iyon ang ipinagtataka ko, anak. Madalas siyang lumalabas sa gabi kapag tulog na ang matanda. May mga nakita akong lihim na pagkuha niya ng pera sa vault ni Ricardo. At ang lalaking nakikita sa labas ng gate, parang laging may hinihintay na abiso mula sa kanya. Dahan-dahang tumango si Isabel. Ang piraso ng puzzle na ito tungkol kay Stella ay tila isang bonus sa kanyang plano. Alam niyang ang bawat lihim na itinago ng mga lintas sa loob ng mansyon ay magsisilbing kumpol ng mga dayami na lalong magpapaningas sa apoy na kanyang sinimulan. Nang sumapit ang hating gabi sa mansyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Stella. Bitbit ang isang maliit na pouch na puno ng perang cash at ilang alahas na ninakaw niya mula sa koleksyon ni Doña Carmen. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa hardwood ay tila isang tibok ng puso na puno ng takot at pananabik. Sa madilim na bahagi ng bakuran, malapit sa isang malaking puno ng akasya, naghihintay ang gabi. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim, ang lalaking may matatalas na mata at isang mapanganib na aura. Mabilis na iniabot ni Stella ang pouch sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hinahaplos ang kanyang tiyan, na tila ba proteksyon ito laban sa anumang panganib. Ito na ang lahat ng nakuha ko sa ngayon. Pakiusap, huwag kang magpapakita rito. Kapag nalaman ni Ricardo, patay tayong dalawa. Pabulong na wika ni Stella. Ang boses ay puno ng panginginig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalaki habang sinusuri ang laman ng pouch sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Akala mo ba ay sapat na ito, Stella? Ang anak natin ay nangangailangan ng higit pa sa barya-baryang ito. Siguraduhin mong makuha mo ang lahat bago pa man malaman ng mga Luzon na pinapakain nila ang anak ng ibang lalaki. Mula sa malayo, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng gate, nakatitig ang isang pares ng mga mata. Si Isabel. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Stella at ng lalaki. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa manibela. Ang bawat detalye ng pagtataksil na ito ay dahan-dahan niyang inilalagay sa kanyang arsenal ng mga ebidensya. Isang matalim na tunog ng pagsara ng pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na nawala ang lalaki sa dilim at naiwan si Stella na tila isang basang sisiw sa ilalim ng puno. Dahan-dahang pinaandar ni Isabel ang sasakyan. Ang mga gulong ay marahang gumugulong sa semento, hindi gumagawa ng ingay. Habang lumalayo siya sa mansyong dati niyang itinuring na tahanan, isang kaisipan ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang mga linta ay hindi lamang naninipsip ng dugo ng iba, kundi handa rin silang sipsipin ang dugo ng isa't isa kapag dumating ang oras ng tagutom. Ang tunog ng pag-ikot ng dial ng vault ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang hudyat ng muling pagkabukas ng lihim na taguan ng yaman ni Ricardo. Ngunit sa halip na ang kislap ng ginto at kapal ng pera ang bumungad sa kanya, ang tanging nakita niya ay ang tila nangungutyang kawalan. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hinahawi ang mga bakanting lalagyan sa loob ng kanyang pribadong vault.
Ang perang inilaan niya para sa huling bayad sa mga supplier at ang mga alahas na itinago niya mula sa kanyang ina ay naglaho na parang bula. Isang malakas na hampas sa pader ang kanyang ginawa. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang binatbat sa takot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. "Stella! Stella! Pumarito ka!" Ang boses ni Ricardo ay yumanig sa buong ikalawang palapag ng mansyon, puno ng galit at kalituhan. Nagmamadaling pumasok si Stella sa silid, hawak ang kanyang tiyan at ang muka ay sadyang binalot ng pagkagulat at takot. "Ano yon, love? Bakit ka sumisigaw? Baka mabigla si baby." "Nawawala ang pera, Stella. Kalahating milyon ang kinuha ko sa bangko kahapon para sa payroll at wala na rin ang relos na ginto. Sino ang pumasok dito?" Ang boses ni Ricardo ay halos magmakaawa sa sagot. Sandaling nag-isip si Stella. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumala sa silid bago ito napako sa mukha ni Ricardo. Isang pekeng hikbi ang kumawala sa kanya at dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. "Love, huwag kang magagalit. Pero nakita ko si Manang Rosa na lumabas sa kwartong ito kanina habang wala ka. Akala ko ay naglilinis lang siya, pero mukhang may kakaiba sa kilos niya." Sa gitna ng usapan, pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng poot nang marinig ang pangalan ng matandang katulong. "Sinasabi ko na nga ba, ang mga taong galing sa hirap, kahit gaano mo katagal pagsilbihan, babalik at babalik sa kanilang maruming ugali. Mananakaw." Wala pang ilang minuto ay kinaladkad na ng mga gwardya si Manang Rosa patungo sa malawak na sala. Ang matanda ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa mga taong pinagsilbihan niya ng halos 2 dekada. "Wala po akong kinuha, ma'am." "Sir, maawa po kayo. Sa tagal ko na rito, kailanman ay hindi ko kayo pinag-interesan." Pagmamakaawa ni Rosa. Ang boses ay halos mawala sa bawat paghikbi. "Sinungaling!" Isang malakas na sampal mula kay Doña Carmen ang bumasag sa paliwanag ng matanda. "Layasan mo ang pamamahay na ito ngayon din. Wala kang makukuhang sahod, wala kang makukuhang separation pay. Magpasalamat ka at hindi kita ipinapakulong dahil ayaw kong madungisan ang pangalan ng aming pamilya sa presinto." Itinulak ng mga gwardya si Manang Rosa palabas ng malaking gate kasama ang kanyang iisang bag na naglalaman ng kakaunting gamit. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila nakikiramay sa bawat hakbang ng matanda sa madilim na kalsada. Ngunit bago pa man tuluyang mawalan ng pag-asa ang matanda, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Isabel. Walang imik na lumapit si Isabel at kinuha ang bag ni Rosa bago ito iginiya sa loob ng sasakyan. Ang init ng loob ng kotse ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa matanda. Sa loob ng maliit at malinis na apartment ni Isabel, ang amoy ng mainit na sabaw ay humahalo sa kapayapaang hindi matatagpuan sa mansyon. Inilapag ni Isabel ang isang mangkok ng mainit na soup sa harap ni Manang Rosa. "Dito ka muna, Manang. Huwag mo na silang isipin. Tapos na ang paninilbihan mo sa mga linta." Malambing na wika ni Isabel habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Habang kumakain si Rosa, muling hinarap ni Isabel ang kanyang laptop. Kinuha niya ang mga datos na nakuha niya mula sa mga nakaraang buwan at dahan-dahang itinype ang isang mensahe sa isang sikat na financial blog sa Pilipinas. Gamit ang isang pekeng pangalan, ibinunyag niya ang Luzon Leak, ang katotohanan tungkol sa mga pekeng audit at ang dambuhalang utang ng Luzon Finance sa Phoenix Holdings na hindi alam ng mga stockholder. Nang matapos ang gabi, naupo si Isabel sa tapat ni Manang Rosa. Kumuha rin siya ng isang mangkok ng sabaw. Sa unang higop ng mainit na likido, tila may isang pader na gumuho sa loob ni Isabel. Ang unang patak ng luha ay bumagsak sa kanyang pisngi, kasunod ng isa pa, hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nayanig ng isang tahimik ngunit matinding pag-iyak. Ito ang unang pagkakataon
na umiyak siya simula nang ilibing ang kanyang ina. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagpapalaya sa lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon. "Kaya mo yan, anak. Malapit na silang magbayad," bulong ni Rosa. Ang boses ay puno ng katatagan. Ngunit habang tinititigan ni Isabel ang monitor ng kanyang laptop, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang halaga ng mga stocks ng Luzon Finance sa merkado ay bumabagsak ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit wala pa ang kanyang pasabog, may iba pang puwersa na tila humihigop sa buhay ng kumpanya mula sa loob. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sadyang tanga lang ba si Ricardo? O may iba pa siyang kalaban na hindi niya nakikita? Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga sa tapat ng gusali ng Luzon Finance ay binasag ng isang malakas na ingay. Ang mga mamumuhunan at mga taong naglagak ng pera sa kanilang lending firm ay nagsimulang magtipon-tipon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, ang mga poster na bitbit nila ay nagsusumamo para sa kanilang mga nawawalang ipon. Ang bawat sigaw at bawat paghampas sa salaming pinto ng kumpanya ay tila isang hudyat na ang maayos na fasade ng mga Luzon ay tuluyan ng nagbitak-bitak. Sa loob ng opisina, si Ricardo ay nakatayo sa bintana. Tinitignan ng galit na damdong sa ibaba. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, habang ang boses ng kanyang ina na sumisigaw sa kabilang linya ng telepono ay hindi na niya marinig sa sobrang takot. Ang bawat hiyas na isinasabit ni Doña Carmen sa kanyang leeg ay tila isang mabigat na kadena na nagtatangkang pigilan ang kanyang paglubog. Sa harap ng dambuhalang salamin sa kanyang silid, pilit na itinatago ng makapal na kolorete ang mga guhit ng puyat at takot sa kanyang mukha. Sa kabila ng kaguluhan sa labas ng Luzon Finance, nagdesisyon ang matanda na ituloy ang ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Para sa kanya, ang imahe ng tagumpay ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan ng pagkagapi. Upang pondohan ang marangyang pagdiriwang na ito, muling kumuha si Carmen ng isang lihim na pautang mula sa mga pating sa kalsada. Isang utang na may interes na kasing talas ng labaha. Ngunit sa kanyang isipan, ang gabing ito ang magliligtas sa kanila. Kapag nakita ng mga mamumuhunan ang karangyaan ng pamilya Luzon, manunumbalik ang kanilang tiwala. Kailangang maging perpekto ang lahat, Ricardo. Wika ni Carmen habang tinitignan ang kanyang anak sa salamin. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa ating pangalan. Ipapakita natin sa kanila na hindi tayo basta-basta matitibag ng kahit anong intriga. Si Ricardo, na nakasuot ng kagalang-galang na tuxedo, ay bahagyang tumango. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng isang gintong sobre. Napadala na ang imbitasyon sa presidente ng Phoenix Holdings, Mama. Kung magagawa nating makuha ang tiwala niya sa harap ng maraming tao, baka madagdagan pa ang pondong ibibigay nila sa atin. Siya ang huling alas natin. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng maliit na apartment na punong-puno na ngayon ng mga dokumento at ebidensya, nakatitig si Isabel sa gintong sobrang nakapatong sa kanyang mesa. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na nakasulat doon ay tila isang paanyaya sa isang sayaw ng kamatayan. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, ang bawat dampi ng kanyang daliri sa magaspang na papel ay nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing pinaluha siya ng pamilyang iyon. Heto na ang pagkakataon mo, Isabel, bulong ni Manang Rosa habang inilalabas ang isang malaking kahon mula sa aparador. Nang buksan ni Isabel ang kahon, tumambad ang isang mahabang bestida na kulay pula. Isang kulay na kasing tingkad ng nagbabagang apoy at kasing lalim ng dugong dumanak sa kanyang puso. Ito ang kanyang baluti para sa gabing ito. Hindi siya pupunta doon bilang biktima. Pupunta siya bilang ang Feng Huang na muling nabuhay mula sa abo ng kanyang nakaraan. Habang naghahanda si Isabel, hindi niya mapigilang mapansin ang isang detalyeng ibinahagi ni Manang Rosa tungkol kay Stella. Alam mo, anak, simula ni Rosa,
habang tinutulungan si Isabel sa kanyang buhok. Napansin ko ang tiyan ni Stella kanina sa labas ng mansyon. Sinasabi nilang 4 na buwan na raw ang bata. Pero ang laki nito ay parang lampas na sa 6 na buwan. At ang paraan ng paghawak niya sa kanyang tiyan, parang may kung anong itinatago siyang takot. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang ipinapahid ang matingkad na pulang lipstick sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang dating Isabel na may malungkot na mga mata ay wala na. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng handang sumabak sa huling yugto ng kanyang plano. Ang bawat dampi ng kulay sa kanyang mukha ay tila isang paghahanda para sa isang giyera. Hayaan mo silang magsaya sa kanilang huling gabi ng kasinungalingan, manangi. Wika ni Isabel. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang bawat segundong lumilipas ay dahan-dahang naglalapit sa kanila sa kanilang sariling bangin. Sumapit ang gabi ng Datiek. Ang Manila Grand Hotel ay nababalot ng liwanag at karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng orkestra ay pumupuno sa malawak na ballroom. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng sanhi. Tinatanggap ang mga bati ng kanyang mga panauhin na tila ba wala silang kinakaharap na krisis. Si Stella naman, na nakasuot ng puting bestida upang magmukhang inosente, ay nakakapit sa braso ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa bawat taong pumapasok sa pinto. Biglang tumahimik ang paligid nang ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ang bawat paningin ay napalingon sa labas kung saan isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng tamdo. Ang mga reporter ay mabilis na nagunahan upang makakuha ng litrato. Ang bawat kislap ng flash ng kamera ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang napakahalagang panauhin. Isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng sasakyan ang sumunod. Isang binti na nakasuot ng matulis na pulang sapatos ang unang lumabas. Kasunod ang dulo ng pulang bestida na tila humahalik sa sahig. Ang bawat hakbang ng babaeng bumaba sa sasakyan ay naglilikha ng isang ritmo sa matigas na semento. Isang tunog na tila nagpapatibay sa katahimikan ng gabi. Habang naglalakad ang babae patungo sa loob ng hotel, ang bawat tao sa paligid ay tila nawawala ng hininga. Ang bawat kislap ng kanyang mga hiyas ay tumatama sa mga mata ni Ricardo na ngayon ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig na gawa sa marble ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kapayapaan sa loob ng mansyon ng mga Luzon. Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa gitna ng ballroom ay tila libu-libong mata na nakamasid sa bawat galaw ng mga panauhin. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng banayad na musika mula sa orkestra ay lumilikha ng isang kapaligirang puno ng karangyaan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng pamilya Luzon ay ang amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Nakatayo si Ricardo sa itaas ng buk. Ang kanyang dibdib ay bahagyang nakaarko sa pagmamalaki habang hinahawakan ng micro sa kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig tungkol sa integridad ng pamilya at 10 taon ng katapatan ay tila isang malaking insulto sa katotohanan. Sa dulo ng silid, si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang silya na tila isang reyna. Ang bawat hiyas sa kanyang katawan ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, habang si Stella ay nakatayo sa tabi nito. Suot ang isang inosenteng pamangiti na tila ba hindi siya ang dahilan ng pagkasira ng isang tahanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho nang ang malaking pinto sa dulo ng ballroom ay marahas na bumukas na lumikha ng isang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan ng talumpati ni Ricardo. Ang bawat paningin, bawat kamera, at bawat hininga sa loob ng silid ay napako sa babaeng nakatayo sa gitna ng liwanag. Si Isabel.
Suot ang kanyang pulang bestida na tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng malamig na gabi. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makinis na sahig na gawa sa marble ay tila isang matalim na ritmo na nagpapatahimik sa lahat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, ang kanyang mukha ay kasing kinang ng mga bituin, at ang kanyang mga mata ay may taglay na kapangyarihang hindi kailanman nakita ni Ricardo noon. Hindi na siya ang Isabel na nakayuko at laging humihingi ng tawad. Siya ang Feng Huang na muling nabuhay, mas rutilante at mas mapanganib. Anong karapatan mong dumungis sa sahig ng aking pagdiriwang? Ang boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan, puno ng puot at pangahamak habang mabilis itong tumayo at lumapit kay Isabel. Guardia, bakit ninyo hinayaang makapasok ang pulubing ito? Kaladkarin niyo siya palabas bago pa niya madumihan ang mga panauhin ko. Isang banayad, ngunit nakakatakot na tawa ang kumawala kay Isabel. Hindi siya natinag, hindi siya natakot. Tinitigan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Isang tingin na nagpabagal sa tibok ng puso ng matanda. Masyadong mainit ang pagsalubong mo, Mama. Wika ni Isabel, ang boses ay kalmado, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat ng nakikinig. Akala ko ba ay gustong-gusto ninyong makilala ang taong nagligtas sa inyong kumpanya mula sa paglubog? Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Ricardo habang bumababa sa bus. Ang kanyang mukha ay pula na sa galit at kahihiyan. Lumayas ka na rito, Isabel. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga taong ito. Dahan-dahang dinala ni Isabel ang kanyang kamay sa loob ng kanyang maliit na pouch. Inilabas niya ang isang maperlas na sobre, ang gintong imbitasyong ipinadala mismo ni Ricardo para sa Chutich ng Phoenix Holdings. Marahan niyang iniabot ito sa pinuno ng mga gwardya na akma na sanang hahawak sa kanya. Narito ako dahil sa imbitasyong ito, wika ni Isabel habang nakatitig kay Ricardo na ngayon ay tila na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ako ang may-ari ng Phoenix Holdings, ang kumpanyang humahawak ngayon sa 51% ng buhay ng Luzon Finance. Ang bawat tao sa loob ng ballroom ay nagkaroon ng sari-saring bulungan. Ang tunog ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato ay tila isang bagyo sa paligid. Si Stella ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng kanyang puting bestida, habang si Doña Carmen ay napakapit sa kanyang kwintas na tila ba ito ang sasagip sa kanya mula sa pagkahimatay. Lumapit si Isabel kay Ricardo, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ng lalaki ang init ng hininga ng babaeng dati niyang minaliit. Isang towang ng amoy ng pabangong ginamit ni Isabel ang pumasok sa pandinig ni Ricardo. Isang amoy na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya. 10 taon akong naging anino sa likod mo, Ricardo. Bulong ni Isabel. Ang boses ay puno ng pait at tagumpay. 10 taon akong nanahimik habang ninanakawan ninyo ako ng dangal at pagkatao. Pero ngayon, ang bawat sentimong inagaw ninyo, ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata, ay sisiguraduhin kong babayaran ninyo ng buo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang tinatalikuran niya ang kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang hudyat na ang tunay na laro ay kakasimula pa lamang. Sa gitna ng karangyaan ng hotel, ang pamilya Luzon ay naiwan sa gitna ng entablado, hindi bilang mga bida, kundi bilang mga konmoy na hindi alam kung saan tatakas sa gitna ng papalapit. Ang bawat bulong at hininga sa loob ng ballroom ay tila naging isang dambuhalang alon na humahampas sa pundasyon ng pamilya Luzon. Hindi na nakapagsalita si Ricardo. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin habang nakatitig sa asawang dati niyang itinuring na basahan. Sa isang senyas ni Isabel kay Attorney Mateo, biglang nagbago ang mga larawan sa malaking projector screen sa likod ng Busey. Ang mga larawan ng tagumpay,
at karangyaan ng kumpanya ay napalitan ng mga dokumentong may pulang marka. Tumambad sa lahat ang tunay na kalagayan ng Luzon Finance, ang mga pekeng audit, ang mga nakatagong utang, at ang mga dokumentong nagpapatunay ng palsipikadong pirma ni Isabel na ginamit ni Ricardo upang kumuha ng dambuhalang pondo. Ang bawat numero sa screen ay tila isang matalim na palaso na tumatama sa dibdib ng mga stockholder na naroon. Ang ingay ng mga panauhin ay naging isang kaguluhan. Ang bawat tao ay nagsimulang magsalita, sumigaw, at humingi ng paliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pinto sa dulo ng hall ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang panauhin ang pumasok. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa matigas na balat ay umalingaw-ngaw sa sahig. Kasunod ang pagpasok ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang nila ay puno ng awtoridad. Isang tunog na nagpatahimik sa bawat sigaw sa loob ng silid. Ginoong Ricardo Luzon, narito kami dahil sa mga reklamong graft, estafa, at falsification of public documents. Wika ng pinuno ng mga operatiba, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Hindi na nakapagpigil si Doña Carmen. Nawala ang lahat ng kanyang pagiging donya. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit at desperasyon. Mabilis siyang lumapit kay Isabel. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na rosaryo ay akma na sanang lalapat sa pisngi ni Isabel sa isang malakas na sampal. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang palad, mabilis na nahawakan ni Isabel ang pulso ng matanda. Ang higpit ng pagkakahawak ni Isabel ay sapat na upang mapangiwi sa sakit ang biyenan. Walang hiya kang bata ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, pinakain ka namin, binigyan ka namin ng tirahan. Ito ba ang isusukli mo sa aming utang na loob? Ang bulyaw ni Carmen ay tila isang huling hiyaw ng isang naghihingalong halimaw. Tinitigan ni Isabel ang matanda ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay walang bakas ng takot. Ipinakain ninyo ako mula sa perang ninakaw ninyo sa nanay ko. Binigyan ninyo ako ng tirahan para gawin akong alipin na tagalinis ng inyong mga dumi. Ang utang na loob na sinasabi mo, Mama, ay binayaran ko na noong hinayaan ninyong mamatay ang nanay ko sa ospital dahil sa kasakiman ninyo. Tapos na ang paniningil mo. Binitiwan ni Isabel ang kamay ng matanda na tila ba ito ay isang maruming bagay na hindi dapat hawakan. Sa gilid, si Ricardo ay lumapit kay Isabel. Ang kanyang mukha ay basa ng pawis at ang mga mata ay puno ng pilit na pagsisisi. Humawak siya sa mga kamay ni Isabel, nagmakaawa, ginagamit ang bawat alaala ng kanilang 10 taong pagsasama upang palambutin ang puso ng asawa. Isabel, please, maawa ka. Asawa mo ako. 10 taon nating binuo ito. Huwag mo namang sirain ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali. Pwede nating ayusin ito. Magsimula tayong muli. Bulong ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tinitigan lamang siya ni Isabel. Sa sandaling iyon, ang tunog ng bakal na naglalapat, ang tunog ng kong, sotam na ikinakabit sa mga kamay ni Ricardo, ay tila naging isang huling tuldok sa kanilang kwento. Hindi ngumiti si Isabel, hindi siya humalakhak sa tuwa. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang paghinga na tila naglalabas ng lahat ng lason at bigat na kinimkim niya sa loob ng isang dekada. Tinalikuran niya ang asawa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at sa katotohanang wala na siyang nararamdaman para dito. Ngunit sa gitna ng pag-aresto kay Ricardo, napansin ni Isabel ang isang bagay. Ang silya kung saan nakaupo kanina si Stella ay bakante na. Ang babaeng naging mitya ng lahat ng ito ay wala na sa gitna ng kaguluhan. Isang matalim na tunog ng pagbukas ng pinto sa gilid ng ballroom ang muling kumuha sa atensyon ng lahat. Isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket, ang lalaking nakikita ni Isabel sa labas ng mansyon, ay pumasok habang hila-hila sa braso si Stella. Ang dalaga ay umiiyak. Ang kanyang puting bestida
ay bahagyang nagusot habang pilit itong kumakawala sa mahigpit na hawak ng lalaki. "Bitawan mo ako! Ricardo, tulungan mo ako!" Ang tili ni Stella ay umaling-awngaw sa buong ballroom. "Walang tutulong sa'yo, Stella!" Sigaw ng lalaki habang itinatapon ang babae sa gitna ng sahig, sa tapat mismo ni na Ricardo at Doña Carmen. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanila na ang anak na dinadala mo ay hindi sa lalaking iyan. Sabihin mo sa kanila na ginagamit mo lang sila para makuha ang pera nila at makatakas tayong dalawa. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang huling hampas ng martilyo sa kabaong ng pamilya Luzon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng semento, habang ang bawat tao ay nakatitig sa umiiyak na si Stella na ngayon ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang pekeng paghikbi ay tila isang sirang musika sa gitna ng trahedya. Ang bawat salitang binitawan ng lalaki tungkol sa bata sa sinapupunan ni Stella ay tila isang dambuhalang lamat na tuluyang nagpaguho sa marupok na dangal ni Ricardo. Sa gitna ng ballroom, habang ang mga kamay niya ay nakagapos sa bakal na kongsotam, naging kasing putla ng abo ang mukha ni Ricardo. Ang pag-asang magkaroon ng tagapagmana, ang kaisa-isang dahilan na ginamit niya upang bigyang katwiran ang pagtatapon niya kay Isabel, ay isa palang malaking panloloko. Isang nakakangilong hiyaw ng galit ang kumawala sa lalamunan ni Ricardo. Sinubukan niyang sumugod kay Stella, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga operatiba ng NBI. Ang bawat pagpigis ng kanyang katawan at ang tunog ng paghatak ng mga gwardya sa kanyang braso ay tila isang huling sayaw ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay naglalaboy sa kawalan, puno ng puot para sa babaeng binaliw siya sa tamis ng mga kasinungalingan. "Hayop ka, Stella! Pinagkatiwalaan kita! Ibinigay ko sa iyo ang lahat!" Ang boses ni Ricardo ay basag, puno ng pait na tila laso na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit si Stella ay hindi na ang maamong dalaga na nakilala nila. Habang nakaluhod sa sahig, ang kanyang pag-iyak ay biglang napalitan ng isang mapait at nakakainsultong tawa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng labaha habang nakatingin kay Ricardo. "Ibinigay ang lahat? Ang ibinigay mo lang sa akin ay ang mga problemang ikaw mismo ang gumawa. Ginamit mo lang ako para saktan si Isabel. Kaya huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito." Bulyaw ni Stella. Ang boses ay wala ng bakas ng paggalang. Sa gitna ng tensyon, ang lalaking humila kay Stella ay hindi pa tapos. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang mamahaling pouch ni Stella. Ang tunog ng pagkabukas ng zipper ay sinundan ng pagkalat ng mga hiyas at perang papel sa sahig. Mga alahas na ninakaw ni Stella mula sa vault ni Doña Carmen. Sa pagkakataong ito, muling nag-init ang dugo ni Ricardo, ngunit mas matindi ang naging reaksyon ni Doña Carmen. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang sinusubukan niyang tawagin si Ricardo, ngunit ang kanyang anak ay abala sa pakikipag-away sa gwardya. At si Stella naman ay sinusubukang pulutin ang mga nahulog na alahas upang itakas. Ang bawat hiyas na pinaghirapan niyang ipunin sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang pinupulot ng mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan, habang siya ay tila isang kinalimutang rebulto sa sulok. Mula sa ikalawang palapag ng ballroom, sa tapat ng railings na gawa sa tanso, nakatayo si Isabel. Pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng kaguluhan sa ibaba. Ang bawat sigaw, bawat sampal, at bawat pagbagsak ng mga pangarap ng pamilya Luzon ay tila isang eksena mula sa isang malungkot na dula. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay hindi na puno ng halakhak.
Sa halip, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagkamuhi na nauwi sa isang malamig na kawalan. Ito ba ang pamilyang kinailangan niyang pagsilbihan ng 10 taon? Ito ba ang mga taong naging mitya ng pagkamatay ng kanyang ina? Ang pagkakita sa kanila na nagkakawatak-watak at nagpapakita ng kanilang tunay na hayop na ugali ay tila isang huling gamot na nagpatuyo sa lahat ng sugat sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Manang Rosa sa tabi ni Isabel. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Isabel. Ang init ng palad nito ay tila nagbabalik kay Isabel sa katotohanan. Anak, tama na. Nakita mo na ang dapat mong makita. Bulong ni Rosa. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Tumango si Isabel. Ang bawat hakbang niya patungo sa exit ay tila isang pag-iwan sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ng hotel sa kanyang likuran ay tila isang huling hudyat ng kanyang kalayaan. Ang hangin sa labas ay sariwa, malayo sa amoy ng puot at kasakiman sa loob ng ballroom. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan kasama si Manang Rosa, isang huling tingin ang ibinigay ni Isabel sa malawak na langit. Ang mga bituin ay tila nakangiti sa kanya, isang pagkilala sa kanyang matagumpay na paglipad mula sa abo. Sa loob ng hotel, ang mga linta ay patuloy na nagkakagulo. Sinusubukan pang sipsipin ang huling patak ng dugo ng isa't isa, habang si Isabel ay tuluyan ng nakalaya mula sa kanilang mga kapit. Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa amoy ng disinfectant sa loob ng maliit na silid-pulungan ng kulungan. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo sa kabilang kwarto ay naglilikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa buhay ni Ricardo. Nakaupo si Isabel sa tapat ng makapal na salamin, ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Wala siyang suot na alahas, wala ring pulang lipstick. Ang kanyang mukha ay kasing linaw ng umaga, malayo sa imahe ng babaeng nanggulo sa datyek noong nakaraang linggo. Bumukas ang bakal na pinto sa kabilang bahagi. Pumasok si Ricardo na may suot na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at may itim na bilog sa paligid, at ang kanyang tindig ay tila isang puno na tuluyan nang nabali ang bawat sanga. Nang makita niya si Isabel, isang kislap ng pilit na pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na kislap ng pagmamanipula na ginamit niya sa loob ng 10 taon. Isabel, salamat at dumating ka, bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig habang hinahawakan ng salamin na namamagitan sa kanila. Sabi ni Attorney Mateo, may problema raw sa pirma ko sa annulment papers na ginawa natin dati. Hindi daw yun valid. Isabel, baka ito na ang sign. Baka pwedeng huwag mo nang ituloy ang kaso. Alam mo namang mahal kita. Nagpadala lang ako sa tukso ni Stella. Pero ikaw pa rin ang asawa ko. Tinitigan lamang siya ni Isabel. Pinanood niya ang bawat galaw ng mga labi ni Ricardo, ang bawat pilit na luha na sinusubukan nitong pumatak. 10 taon niyang pinaniwalaan ang mga salitang ito. 10 taon siyang naging bulag dahil sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na upang pagtakpan ang bawat lason. Ngunit ngayon, ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang ingay na wala ng kahulugan sa kanyang pandinig. Hindi ka nagbago, Ricardo. Mahinahong wika ni Isabel, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit o puot. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na kaya mo akong paikutin sa iyong mga kamay. Ang pagkakamali sa pirma ay hindi isang senyales ng tadhana. Ito ay isang pagkakataon para itama ko ang lahat ng pagkakamaling ginawa ko nung pinakasalan kita. Inilabas ni Isabel ang isang folder mula sa kanyang bag. Iniharap niya ito sa salamin upang makita ni Ricardo. Sa loob ay ang mga bagong dokumento ng annulment kasama ang isang kasunduan na nagsasabing
Isinusuko ni Ricardo ang lahat ng natitirang karapatan niya sa anumang ari-arian na nakuha ni Isabel. Kailangan mo itong pirmahan, Ricardo. Ngayon, at sa harap ng abogado, dugtong ni Isabel. Kung pipirma ka, sisiguraduhin kong hindi lalampas sa 10 taon ang hihingi naming sintensya para sa iyong mga kaso ng estafa at falsification. Pero kung magmamatigas ka, gagamitin ko ang bawat ebidensyang hawak ko upang mabulok ka sa loob ng rehas habang buhay. Alam mong hawak ko ang bawat lihim mo. Ang mukha ni Ricardo ay dahan-dahang nagbago. Ang pilit na pag-ibig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na puot. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa bakal na mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa matigas na materyales. Hayop ka, Isabel! Ganyan ka na ba kadesperada? 10 taon nating pagsasama, itatapon mo na lang dahil sa pera. Ang boses ni Ricardo ay naging isang pasigaw na bulong, puno ng pait. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi dahil sa pamilya ko, isa ka lang hamak na accounting clerk. Utang na loob mo sa amin ang bawat marangyang damit na isinuot mo. Natawa ng bahagya si Isabel, isang tawang puno ng lungkot at paglaya. Utang na loob? Ricardo, ang bawat damit na isinuot ko ay binayaran ko ng sarili kong pagod. Ang bawat pagkain sa hapag ninyo ay binayaran ko ng bawat gabing hindi ko itinulog para ayusin ang iyong mga dumi. Tapos na ang paniningil mo sa akin. Pirmahan mo na ito. Dahil sa takot sa banta ng habambuhay na pagkabilanggo, nanginginig na kinuha ni Ricardo ang panulat mula sa gwardya. Ang bawat pagdugiin ng tinta sa papel ay tila isang tunog ng pagputol sa huling kadenang nag-uugnay sa kanila. Matapos ang huling lagda, ibinalik ni Ricardo ang panulat ng may matinding galit. Tila ba ang bawat letra ng kanyang pangalan ay isang sumpa na kailangang itapon. Tumayo si Isabel. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid pulungan ay tila isang pag-angat ng mabigat na semento mula sa kanyang balikat. Nang makalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng isang banayad na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kailangang tumakbo o magtago. Hinayaan niya ang bawat malamig na patak na dumapo sa kanyang mukha, tila isang ritual ng paglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Sumakay si Isabel sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Manang Rosa. Ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa presinto ay tila isang paglayo sa lahat ng dilim. Sa gitna ng ulan, nakita ni Isabel ang kanyang sariling refleksyon sa rearview mirror. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay dahan-dahan nang naghihilom, hindi dahil sa nakalimutan niya, kundi dahil sa wakas, siya na ang may hawak ng sarili niyang buhay. Sa paghinto niya sa tapat ng gusali ng Luzon Finance, nakita niya ang mga tauhan na dahan-dahang binabaklas ang malaking karatula ng kumpanya. Ang bawat tunog ng bakal na naghihiwalay mula sa pader ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Palitan niyo yan, wika ni Isabel sa kanyang sarili habang nakatingin sa bakanteng espasyo sa itaas ng gusali. Aurora Foundation. Magsisimula tayo sa bagong umaga. Ang bawat sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Aurora Foundation ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Wala na ang mabigat at madilim na atmosfera na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng gusaling ito noong Luzon Finance pa ang nakaukit sa pader. Ang tunog ng mga papel na maayos na inililigpit at ang mahinahong usapan ng mga empleyado ay naglilikha ng isang himig ng bagong pagsisimula. Sa kanyang unang buwan bilang pinuno, hindi naging madali para kay Isabel ang paglilinis. Isa-isa niyang tinanggal ang mga taong naging kasabwat ni Ricardo sa katiwalian, ngunit nanatili ang kanyang pusong mapagkalinga para sa mga maliliit na kawani na tapat na naglingkod. Binago niya ang sistema. Ang kumpanya ay hindi na lamang nakatuon sa pagpapalago ng pera, kundi sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan.
Ang bawat sentimong kinikita ngayon ng Aurora ay may kalakip na misyong hilumin ang mga sugat ng lipunan. Isang paraan ni Isabel upang bigyang pugay ang alaala ng kanyang ina. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga huling dokumento, aksidenteng nakabukas ang telebisyon sa lobby. Ang tinig ng tagapagbalita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagbibigay ng ulat tungkol sa mga taong naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Nalaman ni Isabel na si Doña Carmen ay naroon na ngayon sa isang pampublikong nursing home. Paralitiko ang kalahati ng katawan at walang kahit isang kamag-anak na dumadalaw. Ang matandang dati ay nabubuhay sa ginto at kapangyarihan ay tila isang kinalimutang anino na lamang sa isang sulok. Si Ricardo naman ay nagsimula na sa kanyang 10 taong sentensya sa loob ng pambansang bilangguan, habang si Stella ay nananatiling palaboy-laboy at nagtatago sa batas matapos mapatunayang sangkot sa serye ng pagnanakaw. Huminga ng malalim si Isabel. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa narinig. Ang naramdaman niya ay isang uri ng payapang pagtanggap na ang bawat tao ay may sariling anihan ng mga itinanim na kasamaan. Pinatay niya ang telebisyon at lumabas ng gusali, bitbit ang isang maliit na bag ng mga sariwang bulaklak. Pagdating niya sa kanyang bagong bahay, isang maliit ngunit maaliwalas na cottage sa labas ng lungsod, sinalubong siya ng amoy ng sariwang lupa at mga rosas. Hindi ito mansyon, ngunit bawat sulok nito ay puno ng pagmamahal. Doon niya natagpuan si Manang Rosa na abala sa pagdidilig ng mga halaman. "Dumating ka na pala, anak. Nakahanda na ang merienda natin sa loob," malambing na wika ni Rosa habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "Salamat, Manang. Mag-aayos lang ako ng bulaklak sandali," sagot ni Isabel na may kasamang tunay na ngiti. Pumasok si Isabel sa loob at kinuha ang isang florera. Dahan-dahan niyang inayos ang mga puting chrysanthemum. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay tila isang ritual ng pasasalamat. Habang inilalagay niya ang huling tangkay, nagsimula siyang humuni ng isang lumang himig, isang oyayi na madalas kantahin ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang tunog ng kanyang mahinang tinig ay humahalo sa banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtina, naglilikha ng isang sandali na tila tumigil ang oras para lamang bigyan siya ng kapayapaan. Ito ang kanyang golden moment, isang payak na sandali na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman ng mga Luzon. Nang lumubog ang araw, nagtungo si Isabel sa kanyang maliit na hardin upang magdilig ng mga rosas. Ang bawat patak ng tubig mula sa timba ay naglilikha ng isang ritmo sa tuyong lupa, isang tunog ng pagtubo at pagkabuhay. Habang abala sa kanyang ginagawa, biglang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makarinig siya ng isang boses mula sa labas ng kanyang mababang bakod. "Magandang hapon po. Pasensya na po sa istorbo. Napansin ko lang po ang inyong mga rosas mula sa kalsada. Maaari po bang magtanong kung ibinibenta niyo ang mga ito?" Ang boses ay mababa, mainit at puno ng kagalakan. Dahan-dahang tumayo si Isabel at lumingon. Nakita niya ang isang lalaking may maamong mukha, may hawak na sketchpad at nakasuot ng simpleng t-shirt. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Isang tingin na walang bakas ng panloloko o puot. Isang kakaibang pintig ang naramdaman ni Isabel sa kanyang dibdib. Isang damdamin na akala niya ay tuluyan ng namatay kasama ng kanyang nakaraan. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi para sa paghihiganti, kundi para sa isang posibilidad na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Hindi ko po sila ibinibenta," dahan-dahang wika ni Isabel habang papalapit sa bakod. "Pero kung gusto niyo, maaari ko kayong bigyan ng isa." 1 taon na ang lumipas mula nang huling humampas ang baoto sa buhay ni Isabel. Ngayong umaga, ang sikat ng araw ay tila mas banayad. Humahalik sa mga dahon ng puno ng nara sa loob ng sementeryo. Nakatayo si Isabel sa harap ng puntod ng kanyang ina, bitbit ang isang kumpol ng sariwang puting bulaklak. Ang bawat hakbang niya sa berdeng damo
ay magaan, malayo sa bigat ng bawat hakbang na ginawa niya noong nakaraang taon. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol na lapida. Hinaplos niya ang ukit ng pangalan ng kanyang ina at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na napuno ng luha ng pighati kundi ng luha ng pasasalamat. Ma, maayos na ang lahat, bulong ni Isabel. Ang boses ay tinangay ng banayad na hangin. Ang Aurora Foundation ay marami nang natutulungan. Hindi na masasayang ang mga sakripisyo mo. Malaya na tayo. Habang nakatayo sa harap ng puntod, panandali ang sumagi sa kanyang gunita ang mga mukha ni na Ricardo at Doña Carmen. Isang buwan na ang nakalilipas nang mabalitaan niyang tuluyan nang nalubog sa limot ang pangalan ng mga Luzon. Si Ricardo ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kasakiman sa loob ng rehas, habang si Doña Carmen ay pumanaw na rin sa nursing home nang walang sino mang nasa tabi kundi ang mga estranghero. Si Stella naman ay balitang nakulong din sa ibang probinsya dahil sa mga ilegal na gawain. Natanong ni Isabel ang kanyang sarili. Pinatawad na ba niya sila? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad para kay Isabel ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit o tinatanggap na naging tama ang kanilang ginawa. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang alisin ang bawat laso ng hapon sa kanyang sariling dugo. Hindi na siya nagagalit kapag naririnig ang kanilang pangalan. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang uri ng malamig na kawalan ng pakialam. At doon niya nalaman na sa wakas, siya ay tunay ng malaya. Paglabas niya ng sementeryo, isang pamilyar na sasakyan ang naghihintay sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaki, si Gabriel, ang pintor na kumatok sa kanyang bakod ilang buwan na ang nakalilipas. Sa bawat pag-uusap nila, sa bawat pagpinta nito ng mga rosas sa kanyang hardin, dahan-dahang nahanap ni Isabel ang isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling dangal. Isang pag-ibig na marunong makinig, marunong rumespeto, at marunong magpahalaga sa katahimikan. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay puno ng init at katapatan habang ipinagbubukas siya ng pinto. Ngumiti si Isabel at tumango. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan patungo sa kanyang munting paraiso, kasama si Manang Rosa, tinitigan ni Isabel ang kanyang sariling mga palad. Ang mga sugat na dulot ng 10 taong pagiging martir ay nag-iwan ng mga peklat, ngunit ang mga peklat na ito ay hindi na tanda ng sakit, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Ang kwento ni Isabel ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig, na ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas mataas na paglipad, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magtiis, kundi sa kung gaano siya katapang na bumangon at ipaglaban ang kanyang sariling kaligayahan. Habang papalubog ang araw, naglilikha ng mga kulay rosas at lila sa kalangitan, isang bagong kabanata ang dahan-dahang isinusulat sa buhay ni Isabel. Isang kabanata na hindi na idinidikta ng ibang tao, kundi ng kanyang sariling puso. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang mahinahong takbo ng sasakyan ay tila isang huyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng nakaraan, habang ang bukang liwayway ng bukas ay naghihintay ng may dalang panibagong pag-asa.